Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Brother Gabriel, ikaw dahil noon MCGI ka, ngayon Katoliko ka na. Parang ano ba yung feeling, Brother Gabriel, na tuwing sa huli na lang ng panahong ito na nagbalik loob ka sa Iglesia Katolika, ano ba yung feeling na nagse-celebrate ka ng Pasko samantalang yung mga kilalo sa MCGI hindi nagse-celebrate? Opo. Sa akin masarap sa pakiramdam yon kasi unang-una sa lahat, Kaburnok, kasama ko yung kasama ko yung mga pamilya ko, hindi kagaya nung dati na masyado akong panatiko, kailangan dumalo doon sa kanilang pagkakatipon, di ba? Umiiral yung pride, kunwari, akala ko sa Diyos tong ginagawa ko, yun pala, hindi. Ang pinakamahalaga sa lahat, Kaburnok, is ipinagdiriwang ko yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Binibigyan ko siyang pahalaga. Kasi Kaburnok, mas pipiliin ko na ipagdiwang yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo rather sa may kapanganakan ng sugo ko, Kaburnok. Kasi double standard ako nung araw, Kaburnok. Pag halimbawa, birthday ni Soriano, birthday ni Daniel Rason, napupuno ang apalit, tuwan-tuwa ako. Pero bakit yung pinapangaral nila na Panginoong Hesukristo, bawal ipagdiwang yung kanyang birthday? Diba? Yun yung pagiging double standard ko nung araw Ngayon, as a Catholic, salamat sa Diyos. Kasi mas tumitibay yung pananampalataya kong Katoliko at mas gusto ko na yung pagiging Kristiyano ko. Yan, rather nung pagiging Kristiyano ko noon sa MCGI. Kasi hindi ko maramdaman pagiging Kristiyano ko Ang tinatanyag namin, Kaburnok, di naman talaga si Kristo. Ang tinatanyag namin si Soriano tsaka si Daniel Rason. Ngayon, para dun sa mga dati nating kasama na nandun pa sa MCGI, I hope sana kahit na hindi man sila makaalis, maging closet man lang sila, malaking bagay na sa akin yon. Kahit na hindi man na sila bumalik dito sa Iglesia Katolika, kahit wag muna, yung matanggap lang muna nila, Kaburnok, na mali talaga yung aral ng MCGI, magandang start na yon, di ba? O kaya itong programa natin, yung Factbuster's PH or Karunungang Katoliko, mapanood nila to, kahit hindi sila magkatoliko muna, magkaroon man lang sila ng seed of doubt, di ba? Mataniman man lang natin sila ng panig natin bilang isang Katoliko. Malaking bagay na yon kahit nandun pa sila sa loob. So yun yung aking masasabi, Kaburnok. Ayun. So maganda yan, kapatid na Gabriel, dahil at least ngayon, nagdiriwang na tayo ng Pasko, ayan, no? Amen. So, Amen. Ito, Brother Gabriel, dahil siguro KSP lang ito, masyado, naninira na naman. Meron tayong nahanap na video na paninira ni Eliseo Soriano sa Pasko ng Iglesia Katolika. At nasabi niya, Brother Gabriel, may Pasko daw sila. Bakit wala pong Pasko ang dating daan? Salamat sa pagtatanong, kapatid na Rosela, no? Huwag mo naman kaming pagbintangan na wala kaming Pasko. Meron kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid, hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo, kapatid, yung salita kasing Pasko, Paskwa yun.
Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Kapayapaan, Pas. Kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yun ang kinakanta nung anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi dun sa Kastila, pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Ayan. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, paz, Paskwa, peace. Sa lupa si Kristo, kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, ang sabi ng mga anghel, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Sa lupa ay kapayapaan. Si Kristo kapayapaan eh. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Ayan. So yan Ayan. po ang pahayag ni Eli Soriano, Brother Gabriel. Ayan. Sige, reaction mo muna bago muna natin suriin yung video niya, Brother Gabriel. Opo. O yan na nga yung yung sinasabi ko nga nun, Kaburnok na talagang ang MCGI, double standard. Yung pinagdiriwang daw, hindi yung petsa, hindi yung Kaburnok, kaya nga birthday di ba? Birthday. Siyempre, kasama dun yung petsa. Kaya nga day birthday, yung araw mismo. Hindi lang Kaburnok yung ipinanganak, pati yung kaarawan ng kanyang kapanganakan. Kasi Kaburnok, kung ganun lang din pala, bakit nagdiriwang ng birthday si Soriano dun sa MCGI? Bakit nagdiriwang ng birthday si Daniel Rason sa MCGI? At ito, Kaburnok, yung lokal ng Reddit na ine-expose ngayon, na sinasabi sa lokal ng Reddit, hindi po kami to mga kapatid, ine-expose ngayon yung galawan sa loob ng MCGI bilang pa-birthday kay Daniel Rason. 500,000 mga kapatid. Di pala 500,000, 500 million. Ganun kalaki yung ireregalo kay Daniel Rason. My point is this, Kaburnok, sila may birthday di ba? Si Soriano may birthday. Ipinagdiriwang yung birthday niya. Hindi lang mismo siya na naipanganak. Kung sila, simpleng tao lang naman. Kulto pa, mga kapatid. At bula ang mga ngaral na pagdiriwang, bakit si Kristo hindi pwede? Na totoong mga ngaral, na totoong anak ng Diyos. Di ba? Yun yung point dun Pangalawa, Kaburnok, sabi daw yung umaatikabong lasingan, umaatikabong yung mga ganun bintang ni Soriano sa atin. Bakit yun lang yung nakita ni Soriano sa ating mga Katoliko? Di ba? Di lalabas ang dumi ng mata niya. Di ba? Ang dumi ng mata niya. Yan ang mga hindi ko naisip nung araw yung pamilya ko na mga Katoliko, hindi naman umaatikabong lasingan, hindi naman umaatikabong, di ba, krimen. Yung nangyari sa pamilya ko, masaya nga sila, yung pagkakaisa pa. Wala naman nag-aaway nung Pasko doon sa pamilya ko. Mga Katoliko yun bakit? Ang dami, doon lang sa mga pamilya ko, sa mother side paka sa father side wala naman ako nakita Pasko nag-away, Pasko mga may handaan, merong magandang nangyayari. Pero ang point is, hindi ako pwedeng magsinungaling sa may punto na talagang maraming mga Katoliko na gumagawa ng matino tuwing Pasko kaysa dun sa gumagawa ng masama. Di tayo magpapaka-ipokrito. Meron talaga, Kaburnok gumagawa ng kung ano-anong kalokohan tuwing Pasko kahit Katoliko kasalanan nila yon, di ba? Kasalanan nila sa Diyos yun Mantakin mo, hindi na sila nahiya sa Panginoon Kristo Paskong Pasko pero ganun pinaggagawa. And then doon naman sa MCGI, madumi yung kanilang mata. Masama yung kanilang mata. Kasi yung mata nila, may pinipiling tignan. Ayaw nilang tignan yung mabuting mga Katoliko. Ayaw nilang tignan yung tuwing Pasko may nagbibigayan. Brother Gabriel, may singit ko lang May singit ko lang Akala ko kanina talaga nangangaroling si Soriano Yun nga Kaburnok di ba? Kinanta niya pa yung punto na yun kung tutuusin yung diwa nun pang naman talaga yun nag-start naman talaga bilang sang Katoliko yun
Napa-research tuloy ako dito kailan ba na-release yung kanta na yun, yung Ang Pasko ay Sumapit. Na-release pa pala yung Kaburnok 1950. Wala pa yung iglesia nila, Kaburnok. Wala pa yung MCGI, nag-e-exist na, Kaburnok. Ilang taon pa lang si Soriano. Kasi si Soriano naipanganak po mga 1940s Ibig ko sabihin, nag-e-exist na yung Iglesia Katolika. Ginagamit yung kanta na yan na diwa naggawain ng isang Kristiyano. Isang Kristiyano na Katoliko talaga. No? Ito naman talaga yung main niyan yung main na diwa niyan. Kasi wala pa naman yung iglesia nila At yun nga, Kaburnok, dyan lalabas na bukod sa double standard sila, ipokrito ang lalabas. At ang mas nakakalungkot dyan, Kaburnok, buti sana kung si Soriano lang ang ganon. Pero tignan nyo, Kaburnok, dahil sa impluwensya ni Soriano, patay na si Soriano, pero maraming mga MCGI yung makakapal ang pagmumukha na nagko-comment sa comment section, nag-share ng mga kung ano-ano, pinapasama yung Pasko natin. Wala kasi silang magawa sa kanilang buhay, pero biktima sila ni Soriano. Yun yung impluwensya ni Soriano. Kaya hindi pwedeng manahimik tayo dito, Kaburnok, na hindi natin sagutin yung issue na yan kahit patay na si Soriano. So mananahimik lang tayo, Kaburnok, burahin nila lahat yan sa internet. Walang problema, wala tayong issue. So yun muna, Kaburnok. Ayan, so tama yan, kapatid na Gabriel. Meron siyang binasang talata, kung napansin niyo kanina. Basahin nga natin yan, kapatid na Gabriel, yung nakatala sa unang Korinto 5:7, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Sige, ipakita ko na mismo sa ating Bible para mas malaki. Ito po, sa may unang Korinto 5:7, alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Ayan. Sabi niya ni Soriano, kung napanood nyo kanina, si Kristo daw, yung ipinagdiriwang, siya daw yung Pasko sa kanila, Brother Gabriel. Ang binasa, unang Korinto 5:7. Ang may problema dyan sa kanyang statement, Brother Gabriel. Alam mo ba kung ano? Ano po yun? Ayan yung nasa talata, ang sabi, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nahiahin na sa makatwid bagay si Kristo. Si Kristo ba ayon sa talata yung Paskwa? Hindi naman Ang tinutukoy po, mga kapatid, si Kristo po yung kordero ng ating Paskwa. Yun ang ibig sabihin nun Malay si Soriano sa unawan niya, Brother Gabriel. Paano ngayon yan, di ba? Opo. Ang tinutukan niya kasi yung word na Paskwa Hindi siya masyadong nag-focus dun, Kaburnok, dun sa kordero. Kaya nga sa English niyan, isalin nga natin sa King James Version, kapatid na Gabriel. Opo, ayan that ye may be a new lamb, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ayan. So, si Kristo, Passover. Sa ibang salin, tingnan mo naman sa ibang salin, ipakita natin yung, yung international version, kapatid na Gabriel. Opo, ito naman po, ayan that you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Ayan. Our Passover na. Ayan. So, klarong-klaro, Sa King James Version, Passover. Sa New International Version, Passover Lamb. Ayun. So, kordero ng ating Paskwa. Passover Lamb. Diba? So, ibig sabihin, yung tinutukoy na Paskwa, yung Passover, hindi Christmas, Brother Gabriel. Yes po, Kaburnok. Oo, iba yon, Brother Gabriel. Tignan mo ito ipakita lang natin. Kasi sa Pilipino, kasi sa Tagalog, basahin muna natin yung nasa UP Diksionaryong Pilipino. Tignan natin, ano bang ibig sabihin ng salitang Pasko sa modern na pagkahulugan? Basahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. Pasko, ayan. Araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing 25 ng Disyembre. Christmas, Paskwa. Ayan, mamamasko, pamaskuhan, ipamasko. Ayan po. Sorry. Ayan, so klarong-klaro po ng nabasa ni Brother Gabriel. Yung Pasko ay tumutukoy sa December 25.
Ayan, yung mga panganakan ni Kristo, Christmas. Pero doon sa binasa niyang talata kanina, yung nakasulat doon sa 5:7 ng unang Korinto, tumutukoy yun sa Passover, Brother Gabriel. Kaya meron bandarayan na nangyayari dito eh. Tingnan ninyo mga kapatid, pakita lang natin yung unang slide, Brother Gabriel. Sige Meron po, sige pandaraya, Brother Gabriel, ayan ha. Yung Pasko or Paskwa, alam naman natin, pakita, nabasa natin kanina, Christmas yun. Pero Christmas. sa unang Korinto 5:7, yung Paskwa na tinutukoy doon, hindi naman Christmas, Passover nga yan, Brother Gabriel, di ba? Yes po, Kaburnok. Yung Pasko na ginagawa po or pinagdiriwang ng mga Hudyo. Ayun, ngayon, Brother Gabriel, naniniwala ba tayo na si Kristo ay Paskwa? Passover Lamb? Basahin natin ang ating katisismo. Kasi sa katisismo natin malalaman kung anong opisyal na aral ng simbahang Katolika, di ba? O, ito, basahin natin yung nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 608. Pakibasa, kapatid na Gab. Opo. After agreeing to baptize him along with the sinners, John the Baptist looked at Jesus and pointed him out as the Lamb of God, yun, who takes away the sin of the world. By doing so, he reveals that Jesus is at the same time the suffering servant, ayan, who silently allows himself to be led to the slaughter and who bears the sin of the multitudes. And also the Paschal Lamb, ayan, the symbol of Israel's redemption at the first Passover. Christ's whole life expresses his mission to serve and to give his life as a ransom for many. Ayan, so ibig sabihin, ayon po sa ating simbahan, kapatid na Gabriel, si Kristo ay Passover Lamb. So walang problema doon, Brother Gabriel. Opo. Pero ang problema, kung i-quote yung unang Korinto 5:7 para sabihin na yung kanilang Pasko, Brother Gabriel, ay si Kristo at na hindi kailangang ipagdiwang ang Christmas na Pasko, na mali po yan, pandaraya po yan. Ang tawag dyan, kapatid na Gabriel, fallacy of ano nga, Brother Gabriel? Ayun. O, sige nga, basahin nga natin kung anong ibig sabihin ng fallacy of equivocation, kapatid na Gabriel. Opo, ito po yung fallacy of equivocation po. Ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino o parirala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos ay isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. Ayan, klarong-klaro. Yan, parang ganito, ano? Yung salitang pen, yung salitang pen, ano? O, sabihin ni Brother Gabriel, ipapahiram ko to sa iyo, yung pen na ito. O, tapos, yung naiisip pala ni Brother Gabriel, yung bahay ng baboy. Pwede ko bang mapahiram kay Brother Gabriel yun? Brother Gabriel, yung mapahiram ko ba sa iyo yung pen na iyong iniisip? Hindi naman di ba? So magkaiba yun, kapatid na Gabriel. Ayun. Iba yung pen na tinutukoy kasi. Ganon din dito, yung salitang Paskwa, mag-iba yung Christmas, iba din yung Passover, Brother Gabriel, di ba? Ganon yun. Opo, Kaburnok. So yung diwa nito, yung pinagdiriwang po ng mga Hudyo na yung Paskwa mismo. As sa paniniwala nila sa Judaism, gano'n. Hindi yung as sa Christian, gano'n. Oo, kaya mali itong pagkukot ni Soriano, mga kababayan, di ba? Ngayon, tignan natin at susuriin, to, basahin natin, dito sa unang Korinto, yung binasa, 5:7 ng ang dating Biblia, isali nga natin sa iba pang mga salin, try nga natin. Sige po. Eto, try muna natin yung sa Magandang Balita Biblia. Ano ba ang sabi? Opo, ganito po sa Magandang Balita Biblia. At ganyan nga kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Ayan. Ayan, klarong-klaro. Korderong pampaskwa pala, hindi pala Paskong Christmas. O, di ba? Mali. O, di ba? O, ano pa, Brother Gabriel? Basahin naman natin yung isang salin. Ewan ko ba kung meron ka nito, yung International Standard Version. Tignan nga natin, Brother Gabriel. Since you are to be free from yeast for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Ayun, ibig sabihin, hindi naman for Christ, our Christmas lamb. Wala naman ganun, Brother Gabriel. Ang nakasulat, for Christ, our Passover lang, Brother Gabriel. Nako, si Soriano talaga, mali. Yes. Yun po, yun. Fallacy of equivocation kasi. Diba, ginamit yung talata,
mali yung pagkakagamit, Brother Gabriel. Diba? Yun ang Amen. masarap. Yun ang Amen. mahirap. Yan ang mahirap dyan kapatid na Gabriel tanong, kapatid na Gabriel, ano pa ba yung, ito basahin natin. Ano ba yung ibig sabihin ng Passover o Korderong Pampasko na yan? Sige nga, basahin nga natin yung salin ng Tagalog Contemporary Bible. Ipakita na natin sa screen para, ito, diretsahan ito Kaya alisin nyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang iniaalay tuwing pista ng paglampas ng anghel. Ayun pala, Kaburno, kung ano dito, specific Klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Tuwing Passover, tuwing pista ng paglampas ng anghel. Hindi naman sinasabi tuwing December 25. Walang ganon, kapatid na Gabriel. Yun lang. Mali. Yan. Diba? So, talagang yung ginagawa ni Soriano, nagpe-playing of words para lang manira sa Iglesia Katolika. Ayun. Diba? Uli na naman si Mr. Soriano niyan, Brother Gabriel. Diba? Yan ang masaklap dyan, kapatid na Gabriel. Ngayon, kapatid na Gabriel, basahin natin yung binasa, unang Korintos 5:7. Ituloy mong basa sa 8, kapatid na Gabriel. Kaya nga, ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Ayan, klarong-klaro nang nakasulat. Meron palang pista. Ayan, Kaya nga ipangilin natin ang pista. Anong pista yon? Yung pista na may lebadura. Nangyayari ba yan sa araw ng Pasko na December 25? Yung lebadura na yan? Wala namang ganun sa ating, Brother Gabriel. Amen. Amen, Kaburno. Hindi naman kapanganakan yung hindi naman kapanganakan yung pista ng lebadura na yun, Kaburnok 'Di ba? Kung kukunin natin yung konteksto niyan sa aklat po ng doon sa Pentateuch, 'di ba? Po sa Pentateuch. Yun yung pagliligtas ng ng Diyos doon po sa sa bansang Israel. Dahil inalis sila sa bansang Ehipto, Kaburnok wala namang pinanganak na Panginoong Jesucristo doon. Kaya magkaiba, kapatid na Gabriel, yung tinutukoy na Pasko sa unang Korintos 5:7 at yung Pasko na ating sineselebrate, kapatid na Gabriel. Kaya malayo talaga. Mali si Soriano, mga kababayan. Yan, sige, Brother Gabriel. Baka may gusto ka pang sabihin sa kamalian niya? Opo, ayan. So, ito na. Yan na yung final na lang tayo. Sana maging malinaw sa inyo to, mga kapatid. So, iba yung konteksto na Pasko o Pasko dyan po. Yan yung Pasko na ipinagdiriwang po ng mga Hudyo sa relihiyong Judaism. Pero sa atin po, sa Christianism o sa Catholicism, yung kapanganakan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay po? So sana maging malinaw sa atin yan. At huwag po kayong magpapadala sa ganda ng paliwanag ni Soriano kasi mahusay lang siya magpaliwanag pero yung ipinapaliwanag po ay mali. Okay po? Yung ipinapaliwanag niya ay mali. At naku po, pag ganyan ang pinaniwalaan nyo, magiging double standard po kayo. Dahil hindi nyo pinagdiriwang yung kapanganakan ni Kristo, pero grabe ang pagdiriwang nyo sa kapanganakan ng bago nyong leader. Halimbawa, aanib ka ngayon sa MCGI dahil nauto ka ng mass indoctrination. Ay sige, testingin mo sa sarili mo. Hindi kita pipigilan, kapatid. Pero sa maniwala ka't hindi, magdiriwang sila ng birthday ni Daniel Rason. Yung birthday ni Daniel Rason, pwedeng ipagdiriwang, pero yung birthday ni Cristo, bawal. Diba? Birthday ni Daniel Rason, may matatanggap pang 500 million pesos. Pero birthday ni Cristo, hindi kailangan ng 500 million pesos. Pag-ibig sa kapwa, pagbibigayan, di ba? Pagmamahalan na dapat bilang isang Katoliko, tulad nga sang sabi sa kanta, araw-araw magiging Pasko lagi, kasi yung diwa ng Pasko isasabuhay natin sa pang-araw-araw, no? At lalo na sa birthday mismo o kapanganakan, no, pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi naman po talaga masama na gawin, mga kapatid. So ayan po sana maging malinaw po sa inyo yan at be warned, mga kapatid kong Katoliko.
Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel sa pagsama mo sa atin. Kaya sa episode natin, ipauna na nating batiin ang ating mga manonood na maligayang Pasko sa inyo mga kapatid. Ayan, sige. So ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kaburno at kami ang inyong taga-suri. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!